So ayan mga utol, magandang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa loop natin. Ayan, bali ngayong araw ay makikita nyo, nandito tayo sa loop ni Kuya, dito sa pliers loop niya. At yun nga, walang laman yung pliers loop ni Kuya, makikita nyo naman. Oh. Ayan, so andito ako sa kabilang section. Oh. Ayan, wala din laman. Pero dito sa kabilang section, ayan, may mga young bird dito. Ito yung mga young bird natin ng pang south. Dito ko muna sila linagay pansamantala dahil nga puno pa yung loop natin. Wala pa tayong paglalagyan itong mga pang south natin. Pero ako mapatapos naman na yung summer race ng BBC. Baka mailipat na natin itong mga pang-south natin dun sa loop natin dahil ayun nga, patapos na yung derby ng BBC. Mababakante na isang loop ng isang section ng loop natin. Ayun. So balik na tayo sa topic natin kung bakit nandito tayo sa loop ni Kuya. Ayan, naglilinis ako sa loop ni Kuya. Ayan. So ayun, ibang dumi. Dito ganun din, naglinis din ako. So kaya tayo nandito. Kung walang laman tong loop ni Kuya, lalamnan natin to. So lalagyan natin to ng isang pares na ibon. Bali meron kasi kung isasalang na ibon na matandang hen na ayaw na mag-produce. So yung ibon na yon, sinubukan kong gamutin. At yun, ngayon medyo okay naman na siya. Susubukan ko kung magpo-produce na siya dahil nagkaroon siya ng sapola. Nagkaroon siya ng taba sa puwitan kaya hindi makapagitlog yung ibon. Pero ngayon, makalipas yung mga ilang linggong paggagamot ko dun sa ibon, medyo okay naman na siya. Nawala na yung masyadong taba niya sa puwitan. At hindi na ganun kataba din yung katawan ng ibon. Kaya susubukan natin isalang baka sakali makapag-produce siya. Dahil yung ibon na isasalang natin na matandang hen na yun yung pinagmulan ng lahi nila Maamo, nila Macbullet, nila 307 at si 070. So ila-line breed ko ngayon yung ibon na yun. Baka sakali makapagpalabas na tayo ng stock bird doon. So ipaparis ko siya doon sa apo niya na si 307. Ayan, kaya ayan, inaayos ko ngayon yung loop na to. Dito ko sila ilalagay, dito ko pagpaparisin yung dito sa kabilang section na to. Dito ko pagpeperin yun para nakakagalaw-galaw yung ibon na exercise. Mas healthy yung mas healthy yung ibon na dito natin sila ibibreed dahil nga yung isang ibon matanda na nung mga nakakaraan nga hindi na siya nagpo-produce dahil nga nagkaroon siya ng sapola. So mas mainam na nakakagalaw-galaw yung breeder pagka ganitong sinalang natin. Kaya dito ko na desisyonan na isalang yung ibon. At ayan, pagkatapos ko maglinis dito, kukuhanin natin yung ibon at ilalagay natin dito para magpares na agad yung dalawang ibon na pagpaparisin natin. So ayan, tapos na ako maglinis dito sa loop ni Kuya. At pansamantala nga, gagamitin muna natin tong loop ni Kuya pang breed doon sa isang pares nating ibon. Dahil nga yung isang hen natin na isasala ngayon, matanda na at hindi na yung nagpuproduce ng mga nakakaraan. So ginamot ko lang at ngayon medyo okay yung ibon. Kaya susubukan natin na i-breed baka sakaling mag-produce para makapagpalabas pa tayo ng lahi niya. So ayan, nakalinis na tayo. Pwede nang lagyan ng ibon. Dito din sa kabilang section okay na. Pero isang section lang ang gagamitin natin. Ito lang may widowwood. Kaya nga ito, binuksan ko yung isang butas ng widowwood para diyan lang sila diyan lang sila mamugad. Pag binuksan ko kasi lahat ng widowwood na to, sigurado hindi makakapili na maayos yung ibon pagka nakabukas lahat. So baka kung saan humuni yung barako, hindi agad magpondo ng itlog yung hen kung sakali mang iitlog siya. Ayan. So ayun, kuhanin na natin yung ibon na isasalang natin. So ayan, ito yung kukuhanin nating ibon, si 307. So nakaraan sinalang ko to, pinares ko siya dun sa nanay niya, in-inbreed ko. Tapos ngayon naman, papares natin siya sa lola niya. So kuhanin na natin tong ibon na to. Unahin na natin yung barako. So ayan na yung ibon, kuha na natin at ilalagay na natin dito. So dito ko na padadaanin sa release door. Ayan, wala akong tagahawak. Paa ang gamit natin. Ayan, dito natin muna ilalagay. Ayun, naglipad agad. Ayun, ayan na siya. Ayan, solo lang nilang dalawa yung isang section ng kulungan. At yan, dyan siguro makakapag-produce sila na maayos kung sakali mang mag-iitlog yung hen. Dahil nga makakagalaw-galaw sila na maayos dyan. Nagwawala. Ayun, so kuhanin naman natin yung hen para magpares na sila. So ayan, dito nakalagay yung hen. Kuhanin na natin. Pakita ko sa inyo si Maamo saka yung hen. Makikita nyo magkamukha. Ito si Maamo. Ayan yung nanay ni 307, ni Macbullet saka ni 070. Ito si 070, kapatid na buo ni Macbullet, anak ni Maamo. At ito naman yung nanay ni Maamo na isasalang natin na sinasabi ko sa inyo. Ayan, mukhang bata lang yung ibon pero matanda na yan. Ang year ata ng singsing niya ay 2014 pa, 10 taon na yung hen na yan.
At yun nga, yan yung pinagmulan ni Maamo. So diyan nagmula yung line nila Maamo. At yan naman ng lola ni Mac Bullet ni 307 at ni 070. Ayan, kaya naisipan ko na yung ibon na gamutin dahil nga nagkaroon siya ng sapola, lumaki yung puwit niya ng husto, nagkaroon ng taba-taba. At dahil doon di siya makapag-itlog. Pero yun nga, nung mga nakaraan natin yung ibon ginamot ko. Sinubukan natin kung may aayos natin. Pero ngayon, medyo okay naman na siya, hindi na ganong kamagay yung puwitan niya, hindi na rin ganong karami yung taba. Subukan natin kung makakapag-produce na siya ng itlog ngayon. Kaya ila-line breed natin siya ngayon doon sa apo niya para makakuha tayo ng magandang pang-stock sa kanila. Ayun, paris na paris yung ibon, no. So mukha lang siyang bata pero matanda na yan. 2014 pa nga ang singsing niya. Ayan. So kuhanin na natin. So ayan, hawak na natin yung ibon, no? At lagay na natin doon sa tire slab ni kuya para pumaris na siya doon sa apo niya. At nang malaman natin kung magpuproduce na ba siya ng itlog. So sana magproduce na siya ng itlog, makakuha tayong pang stock sa kanya. Pandugtong natin doon sa line nila Maamo, Mac Bullet 070 at 307. Ayan. So lagay na natin doon sa plier slab. So ayan, lagay na natin yung ibon. Ayan, tingnan natin kung magpaparisan agad sila. Ayan, ayan, nakita na, babarakuhin na agad, Ayun. Ayan, nagbarakuhan na. So sana makapag-produce sila ng ng magandang stock bird. Tingnan natin kung mag-iitlog na ngayon yung hen. Ayan, pares na sa tagal ba naman na walang kapares ng ibon na yan. Ayun, So kagandahan dyan, hindi sila may stress dahil silang dalawa lang ang nandito sa isang section. Wala silang kaagaw. Ayan, paparisan na sila. Ayan, pagpapabulog na, Ayun. Ayan, ayos. Ayan. Bali yung linyada ng hen na yan, talagang sila, nasa linyada nila yung nananalo ng South. Dahil yung full sister nung hen na yan, nagproduce na ng Tacloban Champion Super Set Winner Pip overall sa club namin dito sa Bulacan sa BFRC. So yun nga, itong hen din na to, nagproduce na rin siya ng Tacloban Finisher, yun nga si Maamo. At si Maamo naman, nagproduce na rin ng mga winner sa Norte at nagproduce na rin ng MacArthur Clacker, yun nga si Mac Bullet. Ayan, kaya napakagandang napakagandang i-preserve nung line ng ibon na to. Kaya sana nga makapag-produce tayo dito. Makakuha lang tayo kahit isang pair lang na inakay sa kanya, okay na, masaya na tayo dun sa pairing nila na to, sa ginawa nating line breed na to. Ayan, Ayan. Paris na paris yung hen, Ayan, dapat matutunan naman ng barako na pumunta dun sa sa isang butas ng widowwood para magunihan sila dun. Para sundan siya nung hen dun. Ayan. Ayan, naghahanap na agad sila ng ng pepwestuhan na pupugadan Ayan. So once na mapasok lang dun yung barako, okay na yan. So hintayin natin kung papasok sila dun. Ayun, dun pumapasok sa taas dat pala yung taas ang naibuksan ko kaya yung baba ang binuksan ko kasi masyadong mainit dun sa taas pero okay lang naman siguro kung yung taas ang binuksan ko. Pero hintayin muna natin, baka makatungtong tong barako dun sa binuksan nating widowwood para dun na lang sila. Ayan. So ayun mga utol, yung isang ibon, yung hen, pumasok na dun sa widowwood. Yung kak, ito. Talagang gusto nung barako dun sa itaas pero yung hen pumasok na dito. Tinatawag siya nung hen Sana sumunod yung barako para dun na yung makasanayan nilang pugad. Ayun Maghahanap na siya ng papasukan niyang pugad para makapaghunihan na sila kaso nga pinipilit ng barako dun sa taas. Itong hen nakasampa na dito sa binuksan nating widowwood. Ayan. Dapat pala talaga yung taas ang binuksan ko. At mauna yung barako dun sa widowwood dahil siya yung unang huhuni dun sa hen para yun nga magpugad. Ayun, yung hen tuloy ang humuhuni sa kanya. Ayan.
bubuksan ko na rin siguro yung yung itaas. Kung gusto niya doon, doon na lang natin pagpugarin. So ayan, nilipat ko na yung widowwood, yung ibabaw na lang ang binuksan natin. Dahil dyan gustong umakyat ng barako kanina at ganun din yung hen. At ito sila bumaba. Ayan Ayan, sinundan na ng barako. Ayan. So nagpaparisan sila. Basta makapaghunihan lang yan doon sa widowwood, okay na yan. Ayan, doon natutunan umakyat ng barako sa B-perch. Pinyuhin natin. Sana masampa doon sa taas. Ayan, sumapa ka dyan. Pasok. Para sundan ka ng asawa mo. Ayan. Ayan, dyan. Susundan na siya ngayon ng asawa niya dyan. Ano kaya nangyari? Natorpe yung barako. Magkamukha sila eh. Apo na lang yan ng hen. Pero sa itsura halos parehas. Pati sa mata, pearl eye. Pati sa sukat halos parehas din. Ayan. Lalo kay Macbullet. Lalong kamukha ni Macbullet tong na to. Itong hen. Ay pasundan ng barako. Ayan, susundan na ata. Ay humuni ng babae. Pag humuni yung hen, ayan na, susundan na ata. Ayun. So ayan. Ayos, nasanayan na nila yung yung widowwood nila. At diyan na sila magpupugad ngayon. Ayan. Sana makapag-produce tayo dito ng ng magandang stockbird. Mag-itlog na sana yung hen. Kahit isang pares nga lang makakuha tayo para ma-preserve natin yung linyada nitong line nila Maamo. Ayan. So yun na, nagbarakuhan na doon, nagparisan na. Ayan. Susunod na araw, bibigyan na natin ng pugad yan. Sa ngayon, hayaan lang muna natin sila. Pagka talagang paris-paris na, saka natin pupugaran. Ayan. At so ayan mga utol, nagparis na yung dalawang ibon na pinagparis natin dito sa flyer slope ni Kuya. So pansamantala, gagamitin lang muna natin tong pang breeding yung loop ni Kuya. Para nga makakuha tayo ng stock bird dito sa line nila Maamo, nila Macbullet. So para ma-preserve natin yung linyada nila. At yun lang mga utol, para sa araw na to, dito ko na rin tatapusin tong video natin. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na arrival ng mga ibon natin.